basurang nakaratay sa daanan ang nagsisilbing palatandaan sa atin na sa gitna ng kaunlaran, gaano na nga ba kalayo ang narating ng sangkatauhan? Umunlad ba ang ating isipan at namulat sa mga paraan upang makatulong sa kalikasan? O ang kaunlaran ba ay nasusukat lamang sa matatayog na gusali at teknolohiyang nakakaagaw ng ating atensyon sa tunay na problemang hinaharap ng ating kapaligiran? Mananatili bang patay ang ating mga ugat? O unti-unti ba nating gagamutin ang sugat ng inang kalikasan? Bago pa man tayo isilang sa mundong ito, ay sagana na ang ating kapaligiran sa huni ng mga ibon, sariwang hangin, at malinis na karagatan. Sa dumaraming kaso ng hindi tamang pagtapon at pag-iipon ng basura, unti-unti nating kinukuha ang buhay ng kalikasan. Ito ay nag-iiwan ng matinding sugat sa ating sarili at sa kapaligiran. Malaki ang epekto ng basura sa ating pang-araw-araw na kalusugan. Isa rin ito sa pangunahing dahilan kung bakit tayo nagkakasakit. Walang kasama, ikaw ba'y nalilito? Pag-iisip mo'y nagugulo sa buhay ng tao, sa takbo ng buhay mo. Ikaw ba'y isang mayaman? Binuhay at kinupkup tayo ng mundong ito, hindi para dungisan at kalatan ng mga lawa, kalsada at karagatan, kundi para mapanatili ang masaganang buhay na dumadaloy dito. Gasino na lamang ang itatak sa ating utak na panatilihing malinis ang ating lugar. Mas maigi ng agapan natin ang pagtaas ng problema sa basura kaysa hintayin ang hagupit na parusang daladala ng ating likas na mundo. Ang bayanihan at pagkakaisa ng mga Muntinlupenyo upang makatulong sa ating kapaligiran para ating maabot ang malinis na bayanan ay magsisilbing gabay sa ating mga kabataan upang mas pangalagaan ang kalikasan. Nawa ay makatulong ito upang sindihan ang apoy sa inyong puso sa pagtulong sa unti-unting pagtatapal sa sugat ng ating inang kalikasan. Ang